At the sunrise, I opened up my eyes, and at the first light, there you are, staring back at me with a heart so free, and I just wanna be where you are. In this moment I could stay forever, hold you in my heart just like a treasure, dreaming up our greatest new endeavor. Don't look back, we're on our way. Today is a good, good day. When I found you among the flowers blue, what a wild view. There you are, under the old oak tree, or somewhere across the sea. I just wanna be where you are. In this moment I could stay forever, hold you in my heart just like a treasure. Hi, mahal. Hindi na mahalaga kung saan ko binalot. Ang importante ay yung laman at yung pagbibigyan. Happy 8th anniversary sa atin. Ito na din yung araw na pinakaantay natin. We're finally getting married. This gift will be the symbol of our wonderful 8 years of relationship and the unending infinite love that we'll share as a married couple. I love you forever and always, Nabko. Lindon. Das. Wow! Trinity. May susuotin na ako. Pababayaran pala sa akin. Hindi ko ayun. Dreaming up our greatest new endeavor. Don't look back, we're on our way. Today is a good, good day. To my sure-to-be husband later, this is the day we have been waiting for. I'm excited to see you later. I-enjoy lang natin tong araw na ito because I know God have plans for us, and this is the first day that we will be binded together as husband and wife. I promise to love you unconditionally and take care of you the way I know. I love you forever, Snubko, my husband. In this moment I could stay forever, hold you in my heart just like a treasure, dreaming up our greatest new endeavor. Don't look back, we're on our way. Today is a good, good day. Today is a good, good day. Today is a good, good day. Today is a good, good day.
for someone who's not free. I felt the chains binding me from things I long to see. When you came, you changed it all. I've never felt the same. I hate the thought of losing you. There's so much more to gain. I believe in love. I believe in you. I believe in everything the two of us can do. I believe in miracles. I've seen them all come true. So won't you take a chance with me? 'Cause I believe with you. One night I looked upon the stars and saw one shining bright, guiding me through all these times when nothing would seem right. But now I've come to realize there's no one else for me. 'Cause after all the pain I've felt, you've come to set me free. I believe in love. I believe in you. I believe in everything the two of us can do. I believe in miracles. I've seen them all come true. So won't you take a chance with me? Ay para sa kanilang kalagayan, sa kasaganaan at kalungkutan, at kung marapati ng Diyos ay ang pagkakaroon ng mga anak sa kagagaling ng lahat ng tao, na gayon din sa kanilang mabuting pagsasama. Sa makatwid, ang kasal ay hindi dapat pasukan ng walang pagpapayo at ng walang pakundangan, ngunit ng mayroong buong kabanalan, buong pag-iingat, buong paalaala at buong pagkatakot sa Diyos. Sa banal na katayawang ito ng pag-aasawa, ang dalawang ito'y dumudulog sa harapan ng Diyos upang sila'y magsama. Mga kapatid, aminin natin ang manggawa nating kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo'y nangungumpisal sa Diyos na makapangyarihan, kay Santa Mariang Laging Birhen, sa lahat ng santo at sa isa't isa, na tayo'y nagkasala sa ating naisip, sa ating nasabi, sa ating nagawa, at sa nakaligtaan nating gawin. At ito ay sarili nating kamalian, kaya't isinasamo natin sa Diyos na kaawaan tayo sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng santo na ipanalangin nila tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. Naway kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. O walang hanggan Diyos, Ikaw na lumikha tagapagtaguyod ng sangkatauhan, Ikaw na nagkakaloob ng biyaya at kaligtasan, sinasamo namin na biyayaan mo po sina Lindon at Rosebel upang sa pamamagitan ng tunay na katapatan at pagmamahal ay kanilang maigagalang at maiingatan ang mga panata na kanilang gagawin ngayon sa pamamagitan na iyong anak na si Jesucristo ng aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, mga kapatid, mamumuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon.
sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito, kung paanong nasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae. Dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa simbolo ng pagsisimula ng bagong buhay para kina Lyndon at Rosebel. Nawa ang inyong mga buhay ay maging ningas na nagliliwanag sa daigdig. Maging lingkod nawa kayo ng Panginoon at ng inyong kapwa. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Ang banal na ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat pinaalam ko sa inyo ang lahat ng aking natutuhan sa aking Ama. Hindi kayo ang humirang sa akin, kundi hinirang ko kayo upang magkaroon kayo ng bungang mamamalagi magpakilanman. Sa gayon, ibibigay sa inyo ng Ama ang kahit anong hingin ninyo. Ito ang aking utos, magmahalan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Homily pa lang yun, ano? But anyway, wala namang araw, wala ring hamog, nasa isang garden tayo, kaya tiyak ang gagawin natin ay may kabanalan at nakalulugod sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Bakit kayo naririyan? Nanay at tatay ni Rosebel. Tapos ito yung mga ninang, ano? O ito yung mga ninong. Ito yung nanay at tatay ni Lyndon. Ako, bilang obispong nagkakasal, si Deacon Jerome, dapat pare-pareho sagot natin. Bakit tayo naririto? Para saksihan ang paggagawad ng sakramento ng matrimonyo o kasal kina Lyndon at Rosebel. This is not a civil wedding. This is a religious ceremony in Filipino Catholic tradition. Kaya nga lang, yung masasaksihan nyo sa loob ng simbahan ay inilabas lang natin. Nasa isang garden tayo, Alejandra's Events Place ba? Binangonan Rizal, ano? Now, dalawang Bible verse ang sinangguni ko. Sa aklat ng Genesis, actually, ang unang nilikha, lalaki. Kaya lang ang pangalan Adan, ano? Kaya lang, nung makita ng Panginoon Diyos na kailangan bigyan niya si Adan ng isang asawa, ano nangyari? Nang natutulog si Adan, kawakawasang humugot ng isa niyang tadyang, ito'y binasbasan at pinapaghilom, at nang magising si Adan, napagtanto niyang binigyan siya ng Diyos ng isang asawa na ang pangalan ay Eva. Yun yung dahilan, natutupad. Sa wakas, laman ang aking laman, buto ng aking buto, babayang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya nagmula. Kaya pag nag-aasawa, ang lalaki nananaog sa tahanan ng kanyang mga magulang at sumasama sa kanyang asawa. At sa bisa ng sakramento ng matrimonyo o kasal, ang dalaway nagiging iisa. Not absolute one, but united one. The question is this. The first wedding ceremony, which was officiated by no other than God the Father, saan ginawa? Yung unang kasal sa Biblia, Diyos Ama nagkasal. Sino unang kinasal? Adan at Eva. Saan ginawa? Sa Ingles, ano tawag doon?
Garden of Eden. So parang naulit ng sa isang garden tayo. Garden is nature. Pwede rin naman beach wedding kung may request. Pwede rin naman na indoor wedding. At kung talagang napakasimple ng kasal, pwede namang ikasal sa loob ng bahay. But we have to follow the necessary laws pagka tayo ay nagkakasal sa labas ng simbahan. Ano? So, garden wedding pala unang kasal ng Diyos kina Adan at Eva. Punta tayo sa New Testament. Ano sabi ng Panginoon? Kung saan may 2 o 3 na nakakatipon sa aking pangalan, ako'y naroroon sa gitna nila. Amen? Lyndon Roosevelt, di 2 na. Pangatlo ako'y nagkakasal. May assistant ako. Ang dami niyong sumasaksi. Meaning to say, damahin natin ang presensya ng Panginoon. Anda kong ito, ang Alejandra's Garden na ito, pinababanal sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa umpisa pa lang, binasa ni Brother Jerome yung permiso na ang inyong kahilingan na matanggap ang sakramento ng matrimonyo kahit sa labas ng simbahan ay binigyang kapahintulutan bilang bahagi ng ministeryo ng simbahan. Ito nga yung kasal at garden wedding. Ano? May susunod na tanong. Paano nagkakabisa ang kasal? Would you believe sa mga news sa TV, sa dyaryo, sa radyo, may mga kasal palang fake. Yes, may mga kasal na fake. Pag di legit, if there is something wrong, mapepeki kayo talaga. So, paano nagkakabisa ang kasal? Yun ang tanongin natin. Kailangan ba 1 milyon ang ginastos? Hindi naman. Kailangan ba nakakalahating milyon? Hindi naman. Pag kinakasal ang artista, ano ang tawag? Bonggam-bonggang kasalan. Kailangan ba bonggam-bongga? Hindi naman. Ito simple but elegant. Simple but elegant. Ano? Ngayon, para magkabisa ang kasal, the most important aspect to consider is spiritual aspect. When I say spiritual, it pertains to God. It pertains to divine law. Pag spiritual, batas ng Diyos yan. Ano ibig sabihin nun? Lyndon, naghanap ka ng girlfriend nun, dumating. Si Rosebel, bigay ni Lord. Rosebel, pihikan ka ba? Si Lyndon, bigay sa iyo ni Lord. Ano ibig ko sabihin? Gusto mo magka-girlfriend, gusto mo mag-aral, gusto mo magtrabaho, gusto mong lumabas ng bansa, gusto mong magnegosyo, ang daming gusto ng tao. Ang tanong, kinonsulta mo ba si Lord? Pag hindi mo kinonsulta si Lord, baka magkamali ka. Baka mauwi sa wala yan. Lyndon, kahit hindi ka magpapare, alam ko nagdarasal ka. Parang ganito na uulunigan ko. Lord, thank you so much. Binigay niyo sa akin si Rosebel. Siya ang babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. Lyndon, that's your prayer. That's your promise. Nangako ka sa Diyos, si Rosebel lang ang tanging babaeng mamahalin mo sa buong buhay mo. And that is spiritual. Sa Diyos tumawag. Rosebel, ipagkamanang ka ba? Ang mga Pilipina kasi madasalin, ano? Parang manang, dasal ng dasal, ano? Siyempre, nagdasal ka rin. Parang ganito, Diyos ko po, mabuti si Lyndon ang nakilala ko. Hindi ako nagkamali ng lalaking mamahalin at pakikisamahan ko sa buong buhay ko. You see? Agreement nyo, promise nyo, dasal nyo, kayo talaga ay magmamahalan sa buong buhay ninyo. Again, that is something spiritual, ano? Punta tayo sa human aspect. Pag ako nagkakasal at kulang ang nanay tatay, nalulungkot ako. Although may proxy, nanay at tatay ni Rosebel, di ba? Nanay at tatay ni Lyndon. Magtapat kayo, may tatanong ako sa inyo, ha? Sabihin nyo yung totoo. Nagtanan. Nagtanan tong dalawa? Naku, ang bilis ng sagot. Ba't ko ba tinanong kung nagtanan? Kasi nung araw, sa mga lumang pelikula ng Sampaguita Pictures at LBN, yung mga artista nung araw nagpapakyut, nagtatanan. Ano ba yung tanan?
Mawawala na ilang araw, ilang gabi, tapos biglang lilitaw, magmamano, Nay, Tay, lalagay na ho kami sa... manda ka na, papaalam na yan. Ganun din ba sinabi nyo kahit di kayo nagtanan? Hindi naman kailangan magtanan eh. Nagsabi ba kayo, Nay, Tay, lalagay na ho kami sa tahimik? Dapat sinabi niyo yun, ha? Hindi na ba uso yung sinasabi ko? Sa inyo, nagsabi ba, Nay, Tay, lalagay na ho kami sa tahimik? Ano ibig sabihin nun? Bakit pag mag-aasawa, lalagay sa tahimik? Malungkot ba? Of course not. Sabi ng bunso, ay mag-aasawa si ate, malungkot? Of course not. Ang pag-aasawa, panibagong yugto ng buhay. Kung mag-aasawa ka at magiging magulo ang buhay mo, huwag ka na mag-asawa. Magpakatandang dalaga ka na lang. Magpakatandang binata ka na lang. Tulad namin, sana all, hindi na mag-aasawa. Pero hindi ka pwede roon, Lindon, ano? Bakit sinasabi yon? Malalagay na kami sa tahimik kasi nga mag-aasawa na, magpapakasal na. Jesus Christ, according to the Bible, is the Prince of Peace. Magpapakasal, mag-aasawa, magsasama sa isang bubong, taglay ang kapayapaan ni Kristo sa puso, sa pamilya. So kung taglay si Kristo sa puso nyo, sa isang bubong sa pamilya nyo, may mga bawal. Babanggitin ko to pero alam ko hindi to mangyayari sa inyo. Bawal sa mag-asawang sa Diyos ang nagsisinghalan. Ano yun? Ano yung singhalan? Sisigawan, alam. Biro mo, pinapagsama ng Diyos tapos nagsisinghalan, nagsisigawan. Sa pelikula, pwede yun. Naku, yung babae sa pelikula, parang kanyong dirapido ang bunganga, rat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 . Hindi ka ganun, Rosebel. Malumanay ka, mabini ka. Ano pa bawal? Bawal na bawal sa mag-asawa ang nagtutungayawan. Ang lulutong sa TV, patayin ng TV, bad influence. Ano yung tungayaw? Hindi nyo gagawin yun. Ano yung tungayaw? Nasaan yung mga kaedad ko? Ano yung tungayaw? Hindi pa ako senior, 2 taon pa natitira. I'm only 58. Ano yung tungayaw? Nagmumurahan. Hindi mangyayari sa inyo yun. Ang bibig kasi, delikado yan. Naalala ko yung kwento noon, sabi ng babae, sige, sampalin mo. Pak! Sinampal. Hindi mangyayari sa inyo, na? Ano ginawa ng babae nung masampal? Al sa balutan. Siyempre, uuwi doon sa magulang. Si lalaki naman, dapat susunduin mo. Huwag mong intayin lumubog ang araw. Hindi mangyayari sa inyo yun. Ha? Kasi kayo'y mag-asawang pinapagsama ng Panginoong Diyos. Ano? Brothers and sisters, nasa introduction pa lang ho ako. Marami pa ho akong sasabihin. Why ceremony? Bakit seremonya ng kasal? Lahat yan may kahulugan. There are 7 sacraments. In order to become a Christian, you must be baptized. And after receiving the sacrament of baptism, you must also receive the sacrament of confirmation. Kaya nagkumpil ako kanina bago ikasal. Sa 7 sakramento, 2 optional. Ano yon? Hindi naman lahat ng lalaki mag-aasawa. Maraming tumatandang binatang tulad namin hindi makakasal. Pero si Lindon, hiniling na makasal kay Rosebel. Naku, sa Pilipinas, ang daming tumandang dalaga. 2 tiyahing ko nagpalaki sa akin, hindi nagsipag-asawa, yung mga pininsan, yung mga teacher sa elementary, ang daming matatandang dalaga. Ibig sabihin, hindi lahat ng babae mag-aasawa. Maraming tumatandang dalaga, pero si Rosebel, hiniling na makasal kay Lindon. Why sacrament? From the word sacred, sagrado, 7 sakramento, banal, dahil kalooban ng Panginoong Diyos, kasama ang matrimonyo, o kasal. Pasok tayo sa seremonya. Bakit may nagsindi ng kandila? Please. Mahangin, kaya namatay. Bakit may candle ceremony? Tandaan nyo, Lindon at Rosebel, kaya sinindihan ng inyong candle sponsors ang kandila, yung 2 kandila. Dapat nakatanglaw sa inyo ang liwanag ng Panginoon. Bakit kailangan natin ang liwanag ng Panginoon? Baka dumating ang dilim, baka dumating ang unos, baka dumating ang sigwa. Ano yon? Ayaw natin ito. Pero dumarating to, hindi inaasahan. Dilim, unos, sigwa. In other words, dumarating ang problema sa pamilya. Nakatanglawang liwanag ng Panginoon, Jesus Christ is the light of the world.
Si Kristo ang tanglaw at ilaw ng sanlibutan. Ang importante lang, tandaan yung dalawa, dapat lagi kayong nagdarasal. Dapat lagi rin kayong nag-uusap. Open your communication to each other and also open your communication to God. Ang mag-asawang laging nagdarasal at nag-uusap, nalalakpasan ang lahat ng uri ng pagsubok o lahat ng uri ng problema o suliranin. Amen? So madasalin kayo, ha? Pag nagrosaryo, Jack and Poy kayo, sino mamumuno? Lyndon o Rosbel? Dapat sagutan sa pagdarasal bago matulog. So, candle ceremony. Si Kristo ilaw ng sanlibutan at ng pamilya. What will be the next? Maya-maya, susuot nyo ang wedding ring. This one is bishop's ring. Pero may wedding ring kayong isusuot sa inyong mga daliri. Ano ibig sabihin nun? Pag sinuot nyo na yan, yung ugat na yan nakatago sa puso, and it is a symbol of your love to each other. Kaya pag suot nyo na ang wedding ring nyo at lalabas kayo ng bahay, lalo pag di kayo magkasama, dapat naka-display. Hindi hinuhubad yan, lalo pag lalabas at may lakad. Ano? Ako, sinasabi ko palagi, pag nakakita ka ng magandang babae, para makita mo yung magandang babae, ano una mong titingnan? Muka, hindi ho ba? O pagtingin mo sa muka, hanapin mo kaagad yung daliri. Ay, may wedding ring. Wrong number. You see? Simbolo ng pag-ibig, hindi kinahihiya yan, ano? Pag nakakita ka ng mala-Adonis na gwapong lalaki like Lyndon, hanapin mo yung daliri, naku, may wedding ring, may sabit na. You see? Pag sinuot niya yun mamaya, hindi nyo ikahihiya. Bakit ako mahihiya? Kung ikaw ang inibig ko sa buong buhay ko. Ano? Naalala ko yung kanta ni Didit Reyes. Sikat na sikat nung araw. Huwag nyo na ipakanta sa akin, sintonado ho ako. Symbol of your love to each other. What will be the next? Coins. Aras. Lyndon, ikaw unang hahawak mamaya. Pagkatapos mong bigkasin yung mga salita, sasalin mo sa mga kamay ni Rosbel, tapos tuob mo yung mga kamay mo sa kanya. Bakit may aras habang kinakasal? It is a symbol of material prosperity. Brothers and sisters, hindi masamang maghanap ng yaman sa lupa. Lyndon, ikaw ang padre de pamilya, ikaw yung head of the family, maghahanap buhay, pakainin mo siya. Yung kalahating dosen ng anak nyo, kailangan bigyan mo ng maalawan na buhay. Natawa siya dun sa kalahating dosen na mamaya justify ko yan. Lyndon, you must be a good provider. Maghanap ka ng pera, dagdagan mo. Bangko ha, ayoko sa alkansya. Gusto ng rest house, kung kaya, why not? Any material things in this world, kung hahangarin mo, hindi masama. Ano ang masama sa Kristiyano? Back to the Bible tayo. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dumami pera mo, dumami negosyo mo, dumami sasakyan mo, dumami bahay mo, dumami pati mga gadget mo, palit ka ng palit, wala namang masama kung talagang may pera eh. Pero pag ikaw ay inibig mo na ang salapi, naging swapang, naging gahamang ka na, naging ganid ka na, yun ang bawal sa Kristiyano. Bilang padre de pamilya, lagi mo siyang aalalayan, lagi mo siyang aalagaan, at lahat ng ikabubuti niya at ng buong pamilya, yun ang priority mo. Ano? Ngayon, pag inabot na ni Lyndon sa iyo, Rosbel, yung aras or coins, may special role ka. You will become the treasurer of your family. Ingat yaman ka. May nagtanong sa akin noon, masama ho bang maging kuripot? Tiningnan ko siya, bakit? Ilocana ka ba? Natawa. Sabi ko, pareho lang tayong kuripot. Kaya ako magkasama tayo dyan. Masama bang magtipid? Hindi. Rosbel, sabi ng matatanda, sabi ng Proverbs, kawikaan sa Bible, ang asawang babae, hindi waldas, hindi bulagsa, kundi masinop. Lahat ng kayamanan sa lupang makakamit ni Lyndon sa mabuting paraan, ipagkakatiwala niya yun sa iyo. Huwag kayo makakalimot. Swerte kayo buhay ang magulang niyo sa laman. Sa loob ng 1 taon, Pasko, dalaw, bagong taon, birthday ni nanay, birthday ni tatay, wedding anniversary. Dumalaw kayo, dalhin niyo yung mga apo nila. And share your blessing.
habang pinalalago ni Lord ang kabuhayan nyo sa lupa, lingunin nyo ang inyong mga magulang, ang inyong mga mahal sa buhay. Magtalbos kayo para lalong palaguin ni Lord ang material na yaman nyo dito sa lupa. But, the most important is spiritual. Second lang ang material. Yun ang kahulugan ng aras. Pagpapalang material ng Panginoon Diyos sa inyong pagsasama sa buong pamilya. Now, may tanong dyan. Pwede bang si Mrs. may sariling trabaho? It depends upon the decision of your husband. Alam nyo nung araw, pag ang anak babae ayaw pag-aralin, panahon ni Mahoma, panahon ni Kopong-Kopong. O pag-aralin yan, mag-asawa lang yan, mag-aalaga ng maraming anak. And that was before. Sa panahon natin, hindi na ganyan ang kultura. Pwedeng ang babae mag-aral, magtapos, magkaroon ng sariling trabaho. Papaalam ka. Pag pinayagan ka ni Lindo na may sariling trabaho, sasabihan ka lang naman simple, o sige ha, papayagan kita, pero yung health mo, ingatan mo ha, huwag ka mag-overtime, sunduin kita sa trabaho. Pero pag sinabi ni Lindo, no, huwag ka na mag-asawa, huwag ka na magtrabaho, alagaan mo na lang ang kalahating dosena nating anak, patay, 6 yun, ano? Don't forget, kaya may aras, bahala si Lord, bigyan kayo ng kayamanang material dito sa lupa. Ano? What will be the next? Veil ceremony. Ito, belo. Pansinin nyo, lahat ng dinaluhan yung kasal. Bakit ang belo itinatalokbong sa ulo ng babae, pinapatong lang sa balikat ng lalaki? Alam nyo kahulugan nun? Sino nakakaalam? Bakit sa veil ceremony, ang lalaki hindi pwedeng talokbungan ng belo? Bawal, balikat lang. May kahulugan po yun. May sinasabi ang kasulatan, narinig nyo sa pagbasa kanina. Sino nakakaalam? Bakit ang belo balikat lang ng lalaki, tapos ulo ng babae patalokbong? Yes? Naku, magpapari ito. Kinuha sa Biblia ang sagot, yes! Rosbel, kaya ka tatalokbungan ng belo mamaya, ng isa pang belo, it is a sign of your submission to your husband. Ang asawang babae, handang pasakop sa asawang lalaki. Lindon, yung dalawang susi, wag mong iwawala. The first key is what? You must be a responsible husband to your wife. The other key is what? You must be also a responsible father to your children. Pasakop, hindi pabusabos, hindi paalipin. O, back to the Bible tayo, yung binanggit niya. Sino ang puno ni Kristo? Ang Diyos Ama. Sino ang puno ng iglesia o simbahan? Si Kristo. Sino ang puno ng asawang babae? Ang kanyang asawang lalaki. Yun ang sinasabi ng Santong Sulat. Tanong! Sila tatanungin ko, payag kayo, baligtarin natin? Payag kayong baligtarin? Mga kalalaki, hindi papayag. Pero papayag ako sa lumang pelikulang comedy. Tingnan ko, test ko kayo. Ano ang pamagat ng lumang pelikula ni na Vic Vargas at Gloria Diaz? Sige, tingnan ko. Ano ho? Andres Desaya. Tama, pero mali yun sa Biblia. Hindi pwedeng Andre ni Mrs. si Mister. Hindi yun ang katalagahan ng Diyos. Sa pelikula, payag tayo. Sa realidad ng buhay, hindi tayo payag. Yun ang kahulugan ng veil ceremony. Ang babae, handang pasakop sa asawang lalaki. Sunod, sabi sa Ingles, the cord ties. Bakit lalagyan kayo maya-maya ng kordong pa-8 sa pagitan ng inyong mga ulo? May kahulugan yan. Spiritually, ang nagkakasal, ang nagbabasbas ang Panginoon Diyos. Speaker lang ako. Taga-salita lang ako ayon sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At ang kordon, may kahulugan pa yan. Kayo'y pinapagsama ng Panginoong Diyos. Bawal ang divorce. Wala pa naman divorce, di ba? Kahit magkaroon, hindi nyo i-avail yan. Ano meron sa Pilipinas? Pag di magkasundo, ano meron? 250,000 yan wag na lang. Annulment of marriage. Paa-anal. At yung mayayaman, maraming abogado, legal separation. Kaso legal, illegal pa rin kasi maghihiwalay.
Kaya ang kordon, tandaan nyo, sa buong buhay nyo, huwag nyong iiwan ang isa't isa sapagkat kayo'y mag-asawang pinapagsama ng Panginoon Diyos. Ang pinapagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng sinumang tao. Yon ang kahulugan ng cord ceremony. Ano susunod natin? May veil, may cord, may singsing, may aras na. Ano susunod natin? Bakit may ninong at ninang? Asan ang mga ninong? 8 yan eh. Tama ba? 8? Ako nag-type niyan eh. Ninang, 8 rin. Kaya mula dun sa ilalim, hanggang dun sa likod, nag-type ako. Titigang ako kabit pang magkamali na spelling. The more, the merrier, sabi nga sa English. 2 ang important role ng ninong at ninang. First, second, parent nyo sila. Sabi, kukunin po namin kay ninang sa kasal. Kukunin po namin kay ninong sa kasal. Naku, pag yuko ng ninong at ninang, Lord, sana po itong aanakin ko sa kasal. Bigyan nyo ng masagana, maganda at tagumpay na buhay. That is the best gift of your ninongs and ninangs prayer. Lahat na ng magandang dasal, dinasal nila. Para sa pagsasama nyo, may gabay, basbas ng Panginoon Diyos. At talagang ang pagsasama nyo ay habang buhay. The other role is what? Witnesses. Yang kasamyento ng kasal, lalagda kayo, lalagda ako. O, yan lahat ng ninong at ninang, lalagda. Testigo sila eh. Witnesses sila eh. Ano ibig sabihin nun? Ano yung sinaksihan nila? Yung sumpaan nyo sa dakong ito, sa garden na ito. Sumpaan nyo sa Diyos at sa kanilang lahat na kayo'y magmamahalan sa buong buhay nyo at hindi nyo iiwan ang isa't isa. Amen? Tandaan nyo yun, ha? Kahit maputi na ang buhok ko, wag mong titinaan. Hindi ba alin pumuti? Naalok ako ay naku, ayoko. Madadalas yan, hayaan mo ng pumuti. So, ang pag-ibig, hindi tumatanda. Nananatili yan sa iyong puso. Lindo, tanungin nga kita. Anong klaseng pag-ibig ang iniluhog mo kay Rosbel? Naku, nag-iisip siya ng sagot. O yun. Alam mo ba yung sinabi mo? Pangwalang hanggang pag-ibig? Tunay, dalisay, at wagas na pag-ibig. Rosbel, siyempre sinuklian mo. Ang sinukli mo, walang hanggang pag-ibig din. Kaya nga hiniling nyo una sa Diyos, pangalawa sa inyong mga magulang, na kayo ay makatanggap ng sakramento ng matrimonyo o kasal. Ano? Patapos na po, konti na lang. Wag lang ako magdagdag. Ano? Family planning. Nag-seminar kayo, di ba? Merong hindi tinuro ang center. Tinuro natural, artificial, ano? Meron silang hindi tinuro. Alam niyo kung ano? Sasabihin ko. Don't forget the formula, ha? According to St. Paul, the best method of family planning is biblical method. Sabi ni San Pablo, ano yung formula? Self-control, magpigil sa sarili, plus prayer. Lindon, ako man ikaw, Lord, baby boy. Tama ba? O di isa na, magbilang ka ha. Ako man si Rosbel, Lord, baby girl. Bilang, 2 na ha. Naku, na-promote si Lindon sa trabaho. Na-promote na ba o mapopromote pa lang? Di lumaki sweldo, Lord, another 1. Ilan na? 3 na. May trabaho si Meron. Na-promote, hindi pa. Baka ma-promote. Lord, another 1, 4 na. Kaya kasi justify ko yan eh. Tapos nagplano kayo, ano ba magandang business sa panahon ngayon? Ang alam ko, pagkain, sangyupsal. Naku, di nag-put up kayo ng business, sangyupsal. Within a year, nag-click, nag-boom. Lord, may business na kami, another 1. Ilan na? 5 na ha? Aba, yung sumunod na taon, nagka-branch. Lord, another 1. You see, 6, stop. I'm just kidding. Yung sinasabi ko kaninang 6. Hilingin nyo sa Diyos, ilang anak ang kaya nyong buhayin at bigyan ng magandang buhay. Kung 1 o 2 o 3, yun lang ang hihilingin nyo kay Lord. Pero don't forget the formula according to St. Paul. Self-control plus prayer. Ano? Sige po, wawakasan ko na. Gusto kong magbigay ng 2 matatandang kasabihan. Alam niyo to. Binasa natin to eh. 399 saknong ng mga tula.
Siyempre, ang tula, Makata, ang gumawa niyan. Francisco Baltasar Balagtas. Ano yung pamosong sakdong tungkol sa pag-ibig? O pag-ibig na makapangyarihan, pag ikaw ang pumasok sa puso ni Lyndon at Rosbel, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Nang dahil sa pag-ibig, hiniling nyo una sa Diyos, pangalawa sa inyong mga magulang, matanggap nyo ang sakramento ng matrimonyo o kasal. Isang na lang po. Ito sinasabi ko lagi sa mga teenager, lalo sa mga nasa high school. Yung mga batang millennial kasi, aggressive, mapupusok. Ano sabi ng matatanda? Kayo mga bata, kayo mga kabataan na, mga teenager, tandaan nyo, ang pag-aasawa ay hindi biro. Ito'y hindi kaning iluluwa kapag napaso. Back to the Bible. Alam nyo yung batas natin, pag 18, pwede nang ikasal. Sa Biblia, sa simbahan, pinipigil. Bakit? Nagdagdag nga ng senior high school, 2 taon eh. Okay, natapos mo senior high school, mag-asawa ka na, hindi pa. Baka gusto magkuleyo. Hindi, gusto ko skills. O, TESDA, magte-training ka. O, natapos mo yung kuleyo, natapos mo yung TESDA, mag-asawa ka na ba? Hindi pa rin. 18, 19 lang yan eh. 20, 21. Maghanap ka muna ng trabaho. O, nakakuha ng trabaho, papayagan na ba natin? Hindi pa rin. Mag-e-endo yan after 6 months. Diba? O, na permanent. Mag-aasawa ka na ba? Papayagan mo na. Kung ako magulang, hindi pa rin. Mag-ipon ka muna. Sabi ko dun sa pamangking ko, pag 30 ka na, nandigaw ka na. Pag 35 ka, ikakasal ko kayo. Mamot ng ulo. Naku, tito, patanda na ako noon. Hindi. Yung tiyuhin ko, naalala ko, 42 sa mag-asawa, nag-anak pa ng isang lalaki at isang babae. You are 29 and you are 27. Right age. Kasi pag 18, 19, 20, 21, ako, baka magbago pa. Naalala ko yung kanta. Ito pala ay Puppy Love na kung tawagin. Sino kumanta? Jeanette Bautista, original Filipino music. Ano? Ang edad nyo, matured enough. Hindi na laro yan. Hindi yan puppy love. Yan ay genuine love ninyo sa isa't isa. Lyndon, Rosbel, don't forget, your love to each other is forever. Nawa, igawad ng Panginoon Diyos ang kanyang buong gabay, basbas at pagpapala sa inyong pagsasama sa mga darating na araw, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lyndon, tinatanggap mo bang maging asawa si Rosbel na iyong minamahal upang mamuhay kayo magkasama sa kautusan ng Diyos sa banal na sakramento ng kasal? Siya ba yung iibigin, aliwin, igagalang at pangangalagaan sa kanyang karamdaman o kalusugan? At iiwanan mo ba ang lahat? At tanging siya lamang ang pakikisamahan mo habang kayo nabubuhay? Sagot ng malakas. Opo, sa tulong ng Diyos. Rosbel, tinatanggap mo bang maging asawa si Lyndon na iyong minamahal upang mamuhay kayo magkasama sa kautusan ng Diyos sa banal na sakramento ng kasal? Siya ba yung iibigin, aliwin, igagalang at pangangalagaan sa kanyang karamdaman o kalusugan? At iiwanan mo ba ang lahat at tanging siya lamang ang pakikisamahan mo habang kayo nabubuhay? Opo, sa tulong ng Diyos. Ating saksihan ang pagsisindi nila ng isang kandila o unity candle. Sabay. Ang pagsisindi ng unity candle o isang kandila ay simbolo ng matimyas na pag-ibig ni Lyndon at Rosbel sa isa't isa. At ito rin ay simbolo ng kanilang pag-iisang dibdib. Sabay. Okay.
pala. So, harap na kayo sa isa't isa, hawak ang kanang kamay. Unang magsasalita si Lyndon. Sa ngalan ng Diyos, ako si Lyndon Abala ay nangangako sa iyo, Rosebel Hibaya, na buong puso kitang tinatanggap na maging asawa sa kahirapan man o kaginhawaan, sa karamdaman o kalusugan, at magmamahal sa iyo hanggang kamatayan. Sa ngalan ng Diyos, ako, si Rosebel Hibaya, ay nangangako sa iyo, Lyndon Abala, na buong puso kitang tinatanggap na maging asawa sa kahirapan man o kaginhawaan, sa karamdaman o kalusugan, at magmamahal sa iyo hanggang kamatayan. Now, are you ready to reveal your secret? As a gentleman, you will be the first one to reveal it. I am referring to personal vow. You will be the first one to read it. Maaari pong maupo ang ating madla at pakinggan natin ang kanilang personal vow. Take your time, relax. Mahal, happy 8th anniversary sa atin as a couple. Ito na yung araw na pinakahihintay natin and we made it through 8 wonderful years. And I know, mas magiging exciting pa yung mga susunod. Sabi nga ng favorite at idol couple mo, at nandito sila ngayon, ito na yung araw na magiging ex-girlfriend na kita. And I'm so grateful to be your husband. I vow to love, honor, and cherish you, forsaking all others as a faithful husband, as long as we both shall live. I promise to listen, to hear, and to always consider your feelings and thoughts as we travel together on this journey. Pinapangako ko na lagi kitang poprotektahan, maging kaagapay mo sa lahat ng problema, and also to look to you when I need protection. I vow to make you happy, to be the source of your laughter, however tough the situation might be. I promise to kiss you every day, as we do today. The rich kiss we share from now on will be a remembrance of our wedding vows, our joy, and everything we share. I might not be the perfect, but I pledge to be the best husband, man, and hopefully father that I can be, with trust, love, and devotion. Naalala ko pa noon, bago pa kita ligawan, pinagdasal ko to kay Lord, na sana sa yung susunod kong karelasyon, siya na talaga. And ito na tayo. Dito tayo ngayon. At masasabi ko na I have made the easiest decision of my life. And that is to marry you today. And from this day until our last day, I love you, Snub. Is that all? Now it's your turn. Mahal ko, on this day, sa harap ng maraming tao, sa harap ng mga kaibigan at pamilya at Panginoon, I promise that we'll love and understand you unconditionally. Hindi ako magsasawang magbigay sa iyo ng happiness, mahal ko. And I will promise to encourage and inspire you and to love you truly through good and bad times. Hindi man ako perfect because I'm just a girl that commit mistakes, flaws, and pretty clumsy. Sometimes. I know you're always there to protect and guide me. Salamat, Snub ko. Kasi andiyan ka palagi para damayan ako sa problema ko. Emotionally and physically. I believe na malalampasan natin ng magkasama ang kahit anumang pagsubok na dumating sa atin. Thank you for being my best man since day of February 20, 2013. And thank you for giving me and fulfilling me this very special day. To my man, my best friend, my Snub,
and my future husband, Linda Nabala. I promise to love you with all my heart, my soul, and for the rest of my life. Is that all? Lindon, habang nagsasalita ka kanina, iniisip ko kung look alike ka ba ni Rick Rodrigo or Eddie Rodriguez. Hindi niya yata kilala yung sinabi ko. Tanong mo na lang sa nanay tatay mo. Rosebel, hindi ka makakalusot. Tinitingnan ko beauty mo ba? Marlene Dow din? Pero nung tinitigan ko mata mo, Lolita Rodriguez. Tanong mo na lang sa nanay tatay mo kung sino yung Lolita Rodriguez, ano? Harap nga kayo ngayon sa mga ninong at ninang nyo. Harap kayo saglit. Sa mga ninong at ninang, nina Lyndon at Rosebel, sa harap ng Diyos at sa lahat ng naririto, kayo'y magiging saksi sa kanilang pagkakabuklod at pagtutulungan yung kakalingain ng kanilang pagsasama sa mga nadarating na araw. Amen. Amen. Bow your heads as sign of respect. Konting yuko. Then harap ulit kayo sa altar. Basbasan mo, Panginoon, ang mga singsing na ito upang yung mga anak na tatanggap at maghahandog nito'y magiging matapat sa kanilang pangako, upang yung mga anak na tatanggap at maghahandog nito'y patuloy na sumagana, magkamit ang walang hanggang kaligayahan. Amen. May the Lord. Harap sa isa't isa, ito yung para kay Rosebel, mas maliit. Recite the following, Lyndon. Rosebel Hibaya, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito sa gisag ng aking pagmamahal at katapatan, at nangangako ako sa iyo na pahahalagan ko ito sa pangalan ng Panginoon. Amen. So, madanda. Hold the string for a moment, then recite the following. Lyndon Abala, ibinibigay ko rin sa iyo ang singsing na ito sa gisag ng aking pagmamahal at katapatan, at nangangako ako sa iyo na pahalagahan ko ito sa ngalan ng Panginoon. Amen. So, madanda. Then, nakaharap ka, nakasahod, tapos Lyndon, pagkatapos mo sabihin niya sumusunod, patong mo sa mga kamay niya nakasahod, then tuog mo yung mga kamay mo sa kanya. Hold this for a moment, then recite the following. Rosebel Hibaya, tanggapin mo ang mga aras na ito sa gisag ng aking pangako na ilalaan ko ang aking sarili para sa iyong kabutihan at kaligayahan. Sa pangalan ng Panginoon, Amen. Sasangkot si Rose. Lyndon Nabala, tinatanggap ko ang mga ito ng buong puso, aking iniirog at naway basbasan ng Panginoon ang ating pagmamahalan. Amen. May I have the coins now? Pasarap kayo rito. Hawakan niyo po parehas. Hold the rosary, then recite the following prayer simultaneously. Nawa ay gayad mo po sa amin, O Panginoon, ang iyong basbas at mapagpalang kalinga. Amen. Hawakan niyo. Ngayong sina Lyndon at Rosebel ay nagpahayag na ng kanilang matimyas at tapat na pangako sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang paghahawak kamay at pagsusuot ng singsing kasama ang tangan-tangan nilang rosaryo. At ako bilang obispo ng Simbahang Katoliko Pilipino-Kristiyano, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso o pag-iisang dibdib nila. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papag-iwalayin ng sinumang tao. Nawa ang inyong pag-iibigan ay maging wagas at dalisay at may kababaang loob na sumunod sa mga kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Core sponsors, naway lagi kayong magkaisa, 10 ng inyong magiging mga anak, sa awa at tulong ng Diyos kasama ng kanyang bayan. At kupkupin nawa kayo ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at punuin kayo ng kanyang biyaya at pagpapala upang magiging matapat kayo sa isa't isa sa buhay na ito at sa darating na buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawanan, tayo'y binyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Panginoon, sinabi mo sa iyong mga alagad, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Huwag mong tingnan ang aming mga kasalanan, kundi ang pananalig ng buong iglesia. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumainyo rin. Bigay natin ang pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace to all of you. Makamit nawa natin ang kapayapaang nagmumula sa Panginoon. Ibigay sa Panginoon ang karangal ang nararapat sa kanyang pangalan. Puspusin mo po ito na yung banal na Espiritu, magmula sa mga obispo, diakono, at anang kaparian, lalong-lalo na ang simbahang Katoliko, Pilipino-Kristiyano. Butihing Ama, sa kapangyarihan na iyong Espiritu Santo, pagpalain mo po't pakabanalin itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo na yung mahal na anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa ng tatanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos na yung biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manaan sa amin at kami sa kaniya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay sa iyo ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulin at paglilingkod sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kaniya na kaisang Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan ngayon.
sa mga banal na hiwaga ng katawan at dugo ng iyong anak na si Jesu-Kristo ng aming Panginoon. Ipagkaloob mo po sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ang mga pinag-isa ngayon sa buklod ng sakramento ng kasal ay magkaisa sa puso't kaluluwa, mamuhay na may kapayapaan at katapatan at magkamit ng walang hanggang kaligayahan na inihanda para sa lahat ng umiibig sa iyo, alang-alang kay Jesu-Kristo ng aming Panginoon. Amen. Come Holy Spirit. Lyndon at Rosebel, ngayong tinanggap na ninyo ang banal na sakramento ng kasal, ang habiling ko'y mamuhay kayo sa pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Rosebel, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Lyndon, may bahay mo'y ibigin, gaya ng malasakit ni Kristo sa iglesia o simbahan, bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Magsiyukod kayo habang patuloy na ginagawad ang pagbabasbas. Naway si Jesus na naging panauhin sa kasalan sa kanan ng Galilea ay pagpalaing kayo kasama ang lahat ng inyong mga kamag-anak at kaibigan. Amen. Naway si Jesus na nagmahal sa kanyang iglesia hanggang wakas, ay punuin ang inyong mga puso ng kanyang pag-ibig. Amen. Naway bigyan niya kayo ng matatag na pag-asa sa buhay na walang hanggan, upang masaya ninyong antayin at nasain ang pagsapit nito sa buhay sa hinaharap. Amen. Purihin nawa ang pangalan ng Panginoon. Ngayon at magpakailanman. Ang saklolo natin nasa pangalan ng Panginoon. Na lumikha ng langit at lupa. Ang kapayapaan ng Diyos sa di malirip ng buong pag-unawa ay matatag na ingatan kayo sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesu-Kristo ng ating Panginoon. Tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway laging manatili sa inyo. Amen. Brothers and sisters, let us accept Lyndon and Rosebel into our Christian community. Lyndon, as a Filipino people, we have our own custom, tradition, and culture. It means after receiving the Holy Sacrament of Matrimony, you have to face your beloved wife now, face each other, and you have to give your holy kiss. Slowly, please. Shall I say, you may now kiss the bride. Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay. Mabuhay kayong lahat at sumaksi sa kasalang ito. Mabuhay. Sa awat tulong ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Fulgencio and Kim Rita Marie Solomon. Every night and every day, I try to make you stay, but you're savage love. Next we have Miguel Torio and Angelica Macula. But you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. Ayan, wow! Alright, next we have Jomar Aramil and Joanne Guyot. Cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, cause I feel the mood. Girls, what y'all trying to do? Next we have Richard Lerondo and Marjorie Camuel. Ano mo nangyayari? Kuya, dito ba? Huwag po kayo mahiya. Okay lang po yun. Okay, we have Christian Boya and Mabel Bonsa. Don't look too hard, might hurt yourself. Know to give the color red the blues. Shit. Wow. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many Alright, let us welcome our Kendo sponsors. We have Marwin Vicente and Lenny Estopacio. Full of energy. Next, we have Jeff Pio Jr. and Ira Camille Medina. Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches, and your ugly ass friends. Next, we have Ronel Bayani and Emma Argote. Get it in first, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. And now, let us welcome our best man and our maid of honor. Palakpakan for Soren Benero and our maid of honor, Why you mad? Fix your face. Ain't no fault they all be jacking. Keep up. Miss Camille Ann Martinez. Alright, palapakan naman po natin yung ating mga entourage na narito po sa harapan. Ladies and gentlemen, let us all welcome the reason of our celebration for tonight, our newlywed. Let's give a round of applause to Mr. and Mrs. Lyndon and Honey Abala. Continue clapping like this. Louder, guys. Energy. Come on. Continue clapping. Come on. Energy. And together with our entourage, party, party, come on! More energy, come on! Once again, let us welcome Mr. and Mrs. Lyndon and Honey Abala. I love it. What a grand entrance for our new Resting in the quietness and the good news within. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we give thanks for the miracle of life that you bestow upon us in this glorious day. We give thanks as you wave the spirit of love throughout every heart, body, and mind within this gathering. May the blending of our heart prepare us to remember the truth of oneness as we bear witness to the sacred ceremony of marriage.
May the radiance of joy in this special day overflow with peace and harmony throughout the rest of bride and groom's life together as husband and wife. And may peace and harmony continue to expand, bringing joy to their families and friends, and to all others who enter their home and circle of life. God, as you join us today, we ask for your blessings upon bride and groom as they unite in marriage. Let all their days together be happy and all their words to each other be sweet. Through their path are intertwined, let them be aware of each other's separateness. Bless their home and allow it to be a place of joy and serenity. Remind them to nurture each other's body with mutual love, honor, and respect. Let their spirit dwell within. As they learn from one another, may they grow stronger as individuals and closer as a couple. And as their wedded life begins today with prayer, so may they continue it, praying for and with each other. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Aside from that couple's first dance, gusto niyo po ba ng kiss for our newlywed? Ano po yun? Ano gusto niyo? Alright, Sir Lyndon, I will count 1, 2, 3 and you will kiss your wife 5 seconds. Alright? 5 seconds po. I will count 1, 2, 3. Count with me, guys. 1, 2, and 3. Go! 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, and 1. A round of applause for our Mr. and Mrs. Abala. Congratulations! Palakpak po ng malakas, everyone. Never didn't have you by my side. Oh, you were there for me to love and care for me when skies were gray. Whenever I was down, you were always there to comfort me. No one else can be what you have been to me. You will always be, you will always be the girl in my life for all time. Mama, mama, you know I love you. Ooh, you know I love you, mama. Yesterday, I held you in my arms. You grew into a little girl with lovely childhood charms. Now it seems I only turn around and I see you by his side. Oh, I can't believe my eyes today. My daughter is a bride.
Pwede din naman po sa GCash. Ayan. Yan, we have GCash din po. The number of GCash ni Sir Lyndon. You can send your blessings or you can share your blessings through GCash. Ayan. So, ang number po is 0915-324-4866. Again, 0915-324-4866. 0915-324-4866. GCash. If you want to share your blessings through GCash. Again, the number is 0915-324-4866. Thank you po sa lahat ng mga nag-share ng blessings sa ating pong newlywed. Again, the GCash number is 0915-324-4866. Wow, ang dami share ng blessings. In behalf of our newlywed, Mr. and Mrs. Abala, we would like to say thank you so much for sharing your blessings. Alright, last call po sa mga gusto pang mag-share ng blessings. Oh, Alright, last call for those who would like to share their blessings to Lyndon and Honey. And in behalf of our newlywed, maraming salamat po sa inyo for sharing your blessings. Palakpakan po ulit natin ang ating pong bagong kasal. Congratulations!
It symbolizes the couple's unity, their shared future, and their life together as one. So once the cake has been cut, the groom will feed the bride, and then the bride will go second. Don't be confused. The way is and if you want it, you got it forever. This is not a one-night stand, baby. Yeah, so There you go. Palakpakan po, everyone. And next, the bride. Alright, congratulations. And again, kiss po. 1, 2, and 3, kiss. Palakpakan po. Ayan. And next will be the wine toasting. Alright, so first, the entangling of the arms. Yan. Yan. Ito po yung, it represents all the challenges and trials that they will face it together as a couple. Alright, I will count 1, 2, 3, and inumin niyo po siya. Kalahati lang po. Alright? 1, 2, and 3. Congratulations! Palakpakan po, everyone. And calling our best man and our maid of honor to be here on stage, Mr. Soren Peñero and Miss Camille Ann Martinez. Palakpakan po for our best man and our maid of honor. wondering where would I be without you in my life? Everything I did was just a bore. Everywhere I went, it seems I've been there before. Hello, good evening po sa inyo. So, bale, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Zoren. So, college friend niya ako. So, within 2 years ko siya nakakasama. I think long enough na yun para makilala ko si groom natin. Ano. So, si groom natin, kung mapapansin niyo para siyang suplado. Pero, but within, meron tayong groom na multi-talented, clever, and at the same time, soft-hearted. And then, para naman po sa ating bride. Yung una, syempre, hindi rin naman natin ganun siya kilala. Pero throughout the years na nakasama ko sila, nalaman ko na perfect combination kasi unang-una, napaka-cheerful po ng ating bride. So, perfect combination sila kasi nakokontrol ng bawat isa po yung kanilang ugali. And then, nakikita ko na kung ano man yung pagbabago sa kanila is, yun yung nakakatuwa na kung saan humantong sila sa ganitong ano. So, congratulations sa inyong dalawa. So, gusto ko lang sabihin sana na sa challenges na dadaanan ninyo, unang-una, kukonsulta kayo sa taas, sa Diyos natin kasi sila yung makakatulong sa inyo bago yung iba. And then, for lastly, kung halimbawa magkaroon kayo ng challenges, isipin ninyo kung ano yung naramdaman ninyo habang ginagawa natin yung entourage kanina. So, doon yung maaalala na mahal nyo yung isa't isa bago kayo mag-isip na iba pang bagay. So, kaya nyo yung challenges. Nandito lang din naman ako as the best man ni groom. And then, as a friend. So, best wishes sa inyo, kasiyahan, success, health, lahat nasa inyo. So, maging matibay lang kayo. God bless. Po nakakakilala sa akin. Yan. Ako po si Camille, kababata po ni Hani. Unahin ko muna kay Hani. Ang bilis ng panahon kasi parang dati yung hawak lang natin, mga Barbie, ganyan, mga upos ng sigarilyo, ganyan. Kasi po, nung bata po kasi kami ni Hani, mahilig kami magpulot ng upos ng sigarilyo. Tapos sinisip-sip namin, hindi namin alam kung bakit. Adik na adik ko. Yun. Parang ang bilis kasi ng panahon, parang dati bata lang kami. Tapos ngayon, tignan mo naman, unti-unti nang bumubuo ng pamilya, bumubuo ng sarili naming pangarap. May iba't iba kasi tayong klase ng kaibigan eh. Pero kasi yung friendship namin, alam mo yun, wala kang kailangan ipakita, wala kang kailangan patunayan. Parang tanggap namin yung flaws ng isa't isa. Wala kang kailangang
ipagmalaki na achievement ko kasi alam mo yan, alam na namin kung sa simpleng bagay, doon na kami masaya. Tanda ko nung inaaway ako ni Ani. Ang ginagawa niya pag inaaway niya ako, sasabihan niya yung mga bata dun sa amin, haharangin ako dun sa may iskinita namin para hindi ako dumaan. Yan, ganun siya. Pero ngayon hindi niya na po ako kayang awayin. Baka madaganan ko na siya. Tapos nung mga bata kami, tanda ko, lagi kami naliligo niyan, lalo na kapag umuulan. Doon kami dalawa sa may drum nila. Yan, sabay kami naliligo doon sa drum nila. Yan, parang ang daming memories, parang kasama na siya sa buhay namin dalawa. Sa hirap at ginawa, magkasama kami. Diba? Kasi nagsimula talaga kami ni Ani, as in, walang-wala kami. Yan. Nagsikap kaming dalawa na makapagtapos kami ng pag-aaral. Nagtutulungan kami, ganyan. Yung family ko, yung family niya, talagang, kasi una magkakapit-bahay lang kami, pero yung turingan namin, pamilya na. Dumaan man yung panahon, pamilya at pamilya, magkakalayuman kami, pamilya na yung turing talaga namin. Ang pinakaano ko sa'yo, bumilis man yung panahon, lagi mo tatandaan, ako pa rin to si Camille, na mahal ka? Ako pa rin yung kaibigan mo na handang pumulot ng upos ng sigarilyo para sipsipin. Ako pa rin yung kasama mo sa drum na maligo kahit naging drum na rin kalaki. Pero ganun kalaki yung love and support ko sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Yung friendship natin, mananatiling totoo at hindi magbabago. I love you. Para kay Lindo. Una pa lang, alam ko na iingatan mo na siya. Si Hani kasi, sa buong tropa, baby talaga siya. Pag may hindi siya gusto, kailangan hindi rin gusto ng tropa. Ganon kasi siya. Basta, pag nakita mong masungit siya, wag mo na lang munang sabayan. Kasi talagang hindi ka mananalo sa kanya. Kapag nakasimangot siya, alam mo na ang sikreto para mapatawa siya. Tignan mo lang yung mga daliri niyo sa paa. Alam na niya yun. Sabay niyo tuparin yung mga pangarap niyo. Suportahan niyo lagi yung isa't isa. Nandito lang ako para sa inyong dalawa. Kasama magdasal para sa tagumpay ng bawat isa. Mahal ko kayong dalawa. Congratulations, Lyndon and Han. Love you. Thank you so much. And for all of our guests, raise your glass po, whatever drinks that you have, water, iced tea. Raise your glass, everyone. Yan, taas po natin yung ating po mga inumin. Taas po, everyone, raise your glass. And all the best for our newlywed. And sabay-sabay po natin banggitin ang cheers! Congratulations! Congratulations, thank you so much. Akalain mo yon? Alright, Sir Lyndon, kneel down. Ayan, and get the garter using your teeth. Ayan. Pasok sa loob, Sir Lyndon. Pasok sa loob ng gang. Pasok. Yes, get the garter using your teeth. Pasok po sa loob. Ayan. Ayun! Okay? Ayan. Be sure you get the right garter, okay? Ayan. Baka po, garter ng panty yan.
Ba't parang ang tagal po, Sir Lindo? Ayun. And, palakpakan po. Face your audience po. Pakita niyo po yung garter. Ayan. Congratulations. And, throw the garter po. Okay? 1, 2, and 3, go! Ayan. You are out, sir. You are out. Ayan. You are out. Hindi po kayo magsasayaw. Ayan. Again. 1, 2, and 3, go! Ayan. Out. Okay. 1, 2, and 3, go! Ayan. Sino kaya ang magsasayaw ng sexy dance? 1, 2, and 3, go! 1, 2, and 3. You are out. 1, 2, and 3. Out. 5 na lang sila. 1, 2, and 3, go. Alright, 1, 2, and 3, go! Ayan. Tatlo na lang. Alright, 1, 2, and 3, go! Si Sir, dead mo lang siya. Parang gusto nang matira talaga, no? Alright, 1, 2, and 3, go! Out! And 3, go! Out. All right, next. 1, 2, and 3, go. Ayan. Whoa, okay. All right, 1, 2, and 3, go. Makapag-agawa, yung maid of honor, makapag-agawan ka naman kunyari. 1, 2, and 3. Ayan, kunyari, ang galing niyang umacting. Alright, 1, 2, and 3. Yes! Alright. Okay, sir, you have to dance on your way din. Sexy dance din po, kagaya ng ginawa ni Sir Dindon. Bago niyo po isuot yung garter kay Camille. Ayan, sa legs po. Alright? Kakasya yan, ma'am. Hanggang tuhod lang. Alright, palakpakan for Sir Adrian. And play the music, DJ. Ayan, nako. Ay, bakit naman, oh. Ay, mukhang sanay na sanay ito, ah. Mukhang natural lang yung sayaw, ah. Ay, ayan, so, sir. Ayan po, taas niyo po yung skirt niyo, ma'am. Taas po. Ayan. Taas po yung skirt, ma'am. Hawakan mo po hanggang tuhod. Ayan. Ayan. Susuot niyo po, sir. Ayan. I will tell you if you're going to stop or higher. Okay? Stop po. Stop. You want higher, guys? Higher. Sige po. Higher po. Okay, stop. You want higher? Ayan. Hindi na yata kasya. Sorry po. Sige po. Higher. Sige po. Higher. Ayaw na talaga, palakpakan po natin sila. Thank you so much. Sige po, palakpakan po for our... Yan, sige po. Okay, and then let's have a picture with our newlywed po. Thank you for being such a good sport and see you on your wedding next year.
Mami, harap po sa camera. Ang masasabi ko ay salamat at nakarating sila sa ganyan, nakapagpakasal sila. Hindi ako iiyak, no? Ba't ako iiyak? Baka gusto niyo magalit pa ako, eh. Oo. Napapasalamat ako dahil nakarating sila sa pangarap nila na magpakasal sila. Sa loob ng 8 taon. At nasabi na kanina ni Father yung gusto kong sabihin. Nasabi na ni Father kanina, eh. Kaya ang sa akin na lang, congrats na lang sa inyong dalawa. At maging maayos ang iyong pagsasama, hindi kagaya ng huwag ka na patuloy kasi baka mayroon pa dyan, baka mayroon maghila sa akin dito, eh. Yun lang, salamat at tama na hindi na ako magsasalita dahil baka mamaya mayroon ditong matamaan ako. Ito, Hello. Sino po ang tatamaan? Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na sa aking mga mag-anak, sa aking mga pamilya, sa ulang sa Lindon. Marami sila dito sa mga kamag-anak ni Lindon, sa kaninong at ninang, mga bride, mga ang masasabi ko lang sa mag-asawang ito, sana huwag kayong mag-aaway, saka iwasan yung sama ng loob para yung pagsasama ay darating hanggang habang buhay. Yan lang po. Salamat. Thank you so much po, Sir Oscar and Ma'am Vicenta. Thank you so much. And now, let's have... Unang-una magpapasalamat ako sa lahat na nandito, na nagbigay ng oras at saka tumulong para mairaos itong kasal ng aking anak. Sa mga abay, na babae, sa kalalaki, maraming salamat. Wala na yung mga ninong, eh. Ang masasabi ko lang po sa dalawa, sana ayun po, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras at panahon para sa anak ko at magiging pangalawang tatay po sa aking dalawa. Sa inyong dalawa, sana magsasama kayo ng habang buhay at kung ano man yung problema, huwag pinapalaki, pag-uusapan, tapusin ka agad para hindi na humaba o lumaki pa. At saka dapat mag-intindihan kung ano man yung mga maliit na problema, huwag na palaging mag-intindihin, mag-usap at sana magmahalan kayo. Nandito lang kami. Total, magkasama naman tayo sa bahay. Isa naman ang tinitirahan natin. Kung ano yung problema, di sabihin nyo sa amin. Hindi yung kikim-kimin nyo. Nandito naman kami. Nag-iisang anak ko po ito. Kaya, kanya lahat. Kung ano yung meron kami, kanya lahat. Kaya sa inyo yun. Habang buhay pa kami, nandito lang kami. So, at saka sa nanay ni Hani, at saka sa tatay, maraming salamat din po at tinanggap ni si Lindon. Si Hani naman sa amin, welcome talaga ito matagal na kami nagkasama Kaya kuha na namin yung kuha na ni Hani yung ugali ko. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat.
uli. Magandang gabi po. Thank you, Mami. Daddy, wala? Wala, okay. And we have here yung ninong po na nagstay. Palakpakan po natin si Dr. Reynaldo Francisco Jr. para po magbigay ng message in behalf of the ninong and the ninang po. Talaga nagstay si Sir. Maraming salamat po sa inyo. Magpapaalam na sana ako kanina, kaya lang sabi ni Honey tsaka ni Lindon kung pwede magsalita ako. Diyan lang naman po ako sa Baras. Kaya lang yung aking pinsan na kagawad namin sa barangay, kinuha kong service yung tricycle. But anyway, halos nasabi na naman lahat ni Mami yung gusto kong sabihin. Basta lagi kayong magmahalan. Estudyante ko po sila pareho noong 2013 pa. 2013. So, 8 years ago na po yun. Parang kailan lang. Maraming salamat, Honey, sa pagtitiwala kasi piniem niya ako. Sabi niya, Sir, pwede ko po ba kayong kuning ninong? Sabi ko, sure. Bakit naman hindi? Di yun. So, pinilit ko po talagang pumunta kasi medyo nagsasuffer po ako sa rhinosinusitis because of the weather tsaka sa migraine. But anyway, God is so good. Maganda yung pakiramdam ko. Kanina may online classes pa ako sa grad school, kaninang 8 to 11. Pero maghapon na akong bali busy. So dumating ako kanina dito, 2:30, ang aga ko. So na-meet ko na yung parents niyo kanina sa labas, nag-video na kami, selfie. So wala naman po akong gustong sabihin sa kanila kundi magmahalan. Matagal ko na silang kakilala. Hindi man kami nagkikita pero because of social media, sa Facebook at saka sa Messenger, parang araw-araw magkasama rin. At saka shout out din dyan sa aking mga ibang estudyante nandyan. Hindi ko na iisa-isa. Marami po akong estudyante nasa paligid pa rin. So, sige. God bless you always. Okay. Salamat sa pag-invite. Thank you po. Maraming salamat po, Dr. Reynaldo Francisco Jr. Thank you so much. Una sa lahat, salamat sa Ama sapagkat sa kabila ng napakaraming pagsubok sa hinaharap, nandito tayo upang makiisa sa pag-isang dibdib ni Lindon at ni Honey. First time ko pong na-meet si Lindon. Ninervous ako. Alam po ninyo, si Honey ay anak-anakan ko sa Maynilad. So, natutuwa ako ngayon at nalagay na siya sa magandang kalagayan. Bilang iyong pangalawang nanay, ang maipapayo ko sa iyo, sa inyo, ang maipapayo ko sa inyo, una, sentro ang dakilang Ama. Alam nyo, sa buhay ng mag-asawa, saka nyo palang makikilala ang isa't isa kapag magkasama na kayo sa iisang bubong. Kaya sana, kung sakasakaling mayroon kayong di pagkakaunawaan na alam naman nating di maiiwasan, huwag salubungin ang galit ng isa't isa. Pilitin ninyo na kung anuman ang hindi na pagkasunduan, pilitin ninyong maayos. Pilitin ninyong maayos bago kayo matulog. At kung kayo naman ay may pinagtatalunan, huwag maririnig at huwag sa harapan ng inyong mga anak. At isa pa, dahil maikli lang ang buhay, siguraduhin ninyo na may oras kayo sa isa't isa sapagkat kapag ang oras ay lumipas, hindi na ito muli pang babalik. Congratulations, best wishes. God bless us all. Salamat po. Thank you so much. Si Sir. Hindi na po. Alright. So, Lyndon and Honey, sit down. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng pumunta at saya ngayon sa kasal namin. Sa mga kaibigan ko, sa katrabaho ko,
sa kaklase ko dati, sa mga ninong-ninang kasawala na sila, yung mga pamilya ni Lindon, and then yung mga kaibigan niya. Salamat sa lahat. And syempre, sa team ni Miss Kimi Borja, kasi naging success yung programang ito. Maraming salamat. So, ganun din. Ulitin ko lang. Salamat sa lahat ng naglaan ng oras at panahon sa buong araw na ito. At naging successful yung wedding namin dahil sa inyo. And especially sa ating coordinator, sa lahat ng suppliers. Salamat sa inyo kasi di magiging posible ito dahil sa inyo. So, lahat ng efforts nyo, sa lahat ng pumunta, thank you. Lahat kayo special sa amin, kaya kayo nandito. And hindi nyo sinayang yung pag-imbita namin sa inyo. Thank you sa lahat. Alright, maraming salamat po. And again, we would like to say thank you very much to all the suppliers for making this event very successful and possible for our newlywed. Palakpakan po natin, Sakbi Catering for the delicious food and the setup that we have. Yan, Sakbi Catering, maraming salamat po. The Ace Capistrano Lights and Sounds. Yan, maraming salamat din po sa inyo for our florist. Yan, the RV Dakial for the florist of our ceremony and for our entourage. And thank you so much. And Rolando Aquitania for the hair and makeup of our bride. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. And of course, my team, yung coordinator po natin, yan, the Kimi Borja Weddings and Events team. Maraming salamat po. And to you, Lyndon and Honey, maraming salamat po for trusting us. Yan, to be your wedding planner. Maraming salamat. And again, follow us on our Facebook, the Kimi Borja Weddings and Events team. And of course, si Sir Jeremy and the team, the Map and Soul team, the photo and video team. Palakpakan po natin sila, ang ating pong photo and video team. Congratulations, guys! And again, I will say Mr. and Mrs. Abala, and you will shout congratulations po. It's a sign for us to say goodbye to everyone. Okay, again, louder, guys! Yes, sir. Oh, meron pa pala. Ayan. Sige. Okay, palakpakan po kay Sir Lyndon. Why'd you have to go away from home? Me love you like, feel like I'm drowning in the ocean. Somebody come and take me away. Oh, 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 oh. Why'd you have to go away from home? Me love. Oh, 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 oh. Why'd you have to go away from home? Me love. Ikaw binibinangain ang nais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ito ang habang buhay na ito. Ikaw ang binibinangain ang nais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ito ang habang buhay na ito. Akong binibining, ikaw ang pinipiling sa simulat muli ng aking pag-ibig. Shining through the city with that little fucking soul. Light it up like dynamite. This is switch me way up, fire set the light alight. Shining through the city with that little fucking soul. Light it up like Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst.
yung finale number talaga, no? And again, alright, again, let's greet our newlywed. At the sign of saying good luck and fortune for our newlywed, I will say Mr. and Mrs. Abala, and you will shout congratulations, alright? So again, ladies and gentlemen, let's greet our newlywed, Mr. and Mrs. Abala. Congratulations! God bless everyone. Ingat po sa pag-uwi. Keep safe. Thank you.